Hindi pinansin ni Dojun ang ataking ginawa ng goblin, napabuntong hininga lang ito, habang madaling iniwasan, dahilan para magtaka ang goblin. Nagulat si Choyeji sa kanyang nasaksihan. Sa pag-atake ng goblin sa ere at sa pagpanik nito hindi niya nakuha ang tamang landing dahilan para mauna ang kanyang ulo umikot at ikalaglag sa bangin, habang si Choyeji ay gulat na gulat pa din at hindi inaasahan ang nangyari. Kaya nagsalita si Dojun, nasa gitna ka pa ng laban, mag-focus ka sa kalaban. Mukhang nakalimutan ni Choyeji ang isang goblin na nasa likod niya. Dahil sa mga pangyayaring nakita niya, sumigaw ang goblin at naghahanda sa kanyang pag-atake, kaya naghahanda naman si Choyeji para ito ay salagin. Ngunit sa kanyang pagsalag ng atake, hindi niya inaasahan na mabigat pala ang ginawang atake nito. Nagpatuloy ang goblin ng mabibigat na atake, kaya napapaatras si Choyeji. Dahil sa kanyang nakaraang laban sa isang goblin, lalo niya itong ikinapagod. Napansin ni Dojun na puro pag-iwas at pagsalag na lang ang ginagawa nito. Kaya napatanong si Dojun, pagod ka na ba sa pakikipaglaban mo sa dalawang goblin? Narinig naman ito ni Choyeji, kaya ito ay sumagot, hindi. Okay pa ako, dahil na-distract si Choyeji sa tanong ni Dojun. Kaya tahimik na lumalapit at sinusulit ng goblin ang pagkakataon. At naghahanda ng malakas na pag-atake, napansin ito ni Choyeji kaya nasalag niya ang atiking ginawa nito. Gayunpaman sa lakas ng impact ng atiking ginawa ng goblin. Napaatras si Choyeji, nang nakita ito ng goblin siya ay napangiti at natawa. Kaya nagalit si Choyeji dahil parang minamaliit siya nito. Kaya siya naman ang sumugod at umatake, ngunit napansin ito ng goblin. Kaya hinawakan ng goblin ang kanyang sandata sa bawat dulo para makagawa ito ng perpektong pagsalag sa atakeng ginawa ni Choyeji. Dahil sa pagsalag ng ginawa ng goblin, nanginig ang kamay ni Choyeji. Napansin ni Dojun na parang nahihirapan na ito labanan ang isang goblin. Kaya ito ay nag-advise kay Choyeji, sabi ni Dojun. Sigurong alam mo na ang basic form ng swordsmanship ay hindi isang agresibong stance. Tulad ng nakasaad dito, tila dapat mong gamitin ang daloy ng mga paggalaw ng iyong mga kalaban at gumawa ng iyong sariling mga paggalaw na may pinakamababang pagsisikap. Nakinig naman si Choyeji sa sinasabi nito, dagdag pa ni Dojun. Sa ngayon, umatras ka muna ng ilang hakbang at huminga ng malalim. Ang iyong pagwasiwas ng espada ay hindi matatag dahil ang iyong paghinga ay hindi maayos. Nakinig naman si Choyeji sa advice na sinabi ni Dojun, kaya ito ay dali-daling humakbang paatras, at ito ay huminga ng malalim para siya kumalma. Pagod na ang goblin sa mga atakeng ginawa nito, kaya ito ay napansin ni Dojun, kaya sinabi niya kay Choyeji, tumutok sa iyong kalaban. Tulad ng nakikita mo, ito ay pagod tulad mo, ito ay malapit ng maubusan ng lakas, dagdag pa ni Dojun, tumutok ka sa susunod na atake, makakakita ka ng bukas na depensa. Sumagot naman si Choyeji, okay. Habang mabilis na tumatakbo ang goblin palapit kay Choyeji, naga-advise pa din si Dojun, isang mabilis at malakas na counterattack ang magiging perpektong hakbang dito. Ang mahalagang bagay ngayon ay makuha ang timing ng mga galaw ng iyong kalaban. Habang ang goblin naman ay palapit at tinaas ang kanyang sandata para maghanda sa pag-atake. Miss Yeji, nais kong ipakita mo sakin kung ano ang kakayahan ng scholar swordsmanship. Habang si Choyeji naman ay handang-handa na ipakita ang kanyang skill. Kaya tinititigan ni Choyeji ang galaw ng kanyang kalaban at kung paano niya ito matatalo. Ngunit nakalapit na pala ang goblin, naghahanda pala ito para umatake. Isang malakas na hampas ang ginawa niyang atake, pero pinagtaka niya bakit parang wala siyang natamaan. Kaya pala nasa likod na pala niya ito, na ikinagulat naman ng goblin na may espada na palang nakadikit sa kanyang leeg. Habang ginagalaw ni Choyeji ang kanyang espada sa leeg ng goblin, pinagpapawisan naman ito sa takot, sa kanyang paghiwa kumalat ang dugo nito. Gayunpaman hinihingal naman si Choyeji. Pero nakita naman ni Dojun at effort na ginawa nito kaya nagsalita ito. Sa ngayon ay parang isa ka ng tunay na master ng scholar swordsmanship.
Nagpatuloy si Cha Ye-ji sa paglaban ng goblin. Hindi nila namalaya na hapon na pala. Good job. Salamat sa iyo, madali naming natapos ang paggalugad sa portal. Babalik na ba tayo, wika ni Dojun, habang si Cha Ye-ji naman ay napahiga dahil sa pagod. Sabi nito, hayaan mo muna akong magpahinga ng mabilis. Nagsalita naman si Dojun, 17 goblins ang napuksa mo ngayon. Maaari kang kumita ng mas maraming pera kung ikaw ay mangpupuksa ng mag-isa, kaya bakit? Tumayo naman si Cha Ye-ji at pinagpag ang mga buhangin sa kanyang suit. Sabay sabing, hindi ko ginagawa ito dahil sa pera, gusto ko lang maging bahagi ng grupo. Dagdag pa nito, siya nga pala, Manager, tinatago mo ang iyong lakas, hindi ba? Itinanggi naman ni Dojun ang paratang ni Cha Ye-ji. Wika nito, hindi, anong pinagsasabi mo? Kaya nagsalita naman si Cha Ye-ji habang nagtataka ito. Pero kakaiba kasi ang dami mong alam sa swordsmanship. Hindi ito pinakinggan ni Dojun at dali-dali itong lumabas ng portal. Naikinalungkot naman ni Cha Ye-ji at lalong ipinagtaka sa ginawang pag-iwas ni Dojun. Gabi na nang natapos sa trabaho si Dojun, habang ito ay naglalakad pa uwi ng bahay. May isang misteryong taong sumusunod at nagmamasid sa kanya, kaya napahinto si Dojun at napabuntong hininga na lang habang napahawak ito sa ulo. Wika nito, hindi ako magagalit kung lalabas ka sa loob ng 10 segundo. Kaya nagbilang si Dojun ng 10 pababa bago mag-isa. Lumabas na ang misteryong taong sumunod kay Dojun. Ito pala ay si Cha Ye-ji, pagod na pagod sa pagtago at pagsunod kay Dojun, kaya ito ay tinanong ni Dojun, bakit mo ko sinusundan? Sumagot naman si Cha Ye-ji, dahil hindi ko narinig ang iyong sagot. Anong sagot? Wika ni Dojun. Sumagot naman si Cha Ye-ji, kung tinatago mo ang iyong lakas, dahil inabot sila ng hapon sa portal nakalimutan na nilang kumain kaya, habang nagsasalita si Cha Ye-ji, biglang kumalam ang kanyang tiyan. Narinig naman ito ni Dojun kaya napasabi, dahil sinundan mo ako hanggang sa harap ng bahay ko, pwede ka nang umalis pagkatapos kumain. Habang hawak ni Cha Ye-ji ang kanyang tiyan at nahihiya. Nagpasalamat naman ito kay Dojun sa pag-alok na kumain sa bahay nito.